Thank you, Jesus. Salamat sa kagawasan, Diyos, na makadal kami kanina. Huwag makapugong ka na mo, Diyos. Hallelujah. Jesus. Through the blind will see. Through the mute will sing.
worship the Lord. Let's worship Him. Yes, Jesus. Wala ko kabalong ngano, nga inuman kong giadto, diligid ko katuo, nganong gibuhat to, isang kangit-ngit sa dalan, ibanan mo akong ngalan, itawag mo gayon ako. Yes, Lord. Sing to the Lord. Imong good. Di ko makabuhi. Imong sitsit. Di mo ko gipaling. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong ipalabas, wala ko kabalong ngano, nga inuman kong giadto, diligid ko katuo, nganong gibuhat to, isang sangit-ngit sa gipili ka sa Dios. Yes, thank you, Lord. Di man kinahanglan imong ngunit, di ko makabuhi imong sisig, imo kong gipalingig, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong ipawit ang sinasikasin, imong ngunit, di ko makabuhi imong sisig, imo kong ipalingig, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong ipalabas, tapos kang alagaran, mga salapi bayan. Church, di angayan, mapapagyan, mahigong maun ka, wala na'y lain pa. Salamat, O Jesus, ihuman mo ang tanan, tapos kang alagaran, mga salapi bayan, isang hindi angayan, mapakamatyan, mahigong maun ka, wala na'y lain pa. Salamat, O Jesus, ihuman mo ang di ko makabuhi imong sisig, imo kong ipalingig, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong ipalabas, imong ngunit, di
karanasan nga imong gipasan. Gipakita mo nga kaya ang tanan. Church, tayo na tong Diyos. Hallelujah. Ayaw kabalaka, igsoon. Ayaw lukapa sa pagpangalagan sa Ginoo. Ipakita sa Diyos na kaya niya ang tanan. Hallelujah. Oh, Jesus. Ayaw talaw, igsoon. Ayaw natras sa pagpangalagan sa Diyos. Lord, worship the Lord. Kumitan ka sa Diyos, dili ka niya buhian, igsoon. Kung gamiton ka sa Diyos, dili kayo kaniya pasagdan. Kung ipanalangin ka sa Diyos, dili kayo kaniya biyaan. Kung isugdan sa Diyos, Panginoon imong kinabuhi, iya ngayon ang tapuso igsoon. Kung unsang iya nasugdan. Kung sa ayaw tanaw, ayaw kunhon sa pamalagan sa Diyos. Idahig na sa Diyos. Idahig na sa Diyos, igsoon imong kabalaka. Imong mga pagduha-duha, idahig na sa Diyos. Imong problema, balatian, idahig na sa Diyos. Kung magahig ka sa Diyos, mawagtang na itong problema, igsoon. Thank you, Lord. Ikaw ang matag-usa nga namo, Diyos. Daksa sa iyong presensya, O Diyos. Jesus. Salamat, O Diyos. Wala ka mabuhi ka na mo, Lord God. Saluyo sa mga pagpabadlong Ginoong Diyos, mga kalapasan, Lord. Ang mga kisi-kisi, Ginoong Diyos, pagpangalagad ka nimo. Mapakyas mi, Lord. Panang imong gugma pagkatahong gayon. Salamat, Lord, nakipakita gyud nimo, Lord, na kaya nimo ang tanan. Kaya gayud nimo tanan. Kaya nimo baguhon ang mga kinabuhi. Hallelujah, Jesus.
worship you, Lord. Dili ba igso na ngayon ay pasalamat na wala kayo tabuhi sa Dios. Bisan kita ang mubuhi igso na gunitan ta sa atong buhi nga Dios. Pinangga ta niya, ihigugma ta niya igsoon. Sa di na to siya duha-duhaan sa pagdaig ug pagsimba. Di na to siya hikawan sa pagbayaw sa atong mga kamot. Ayaw pagkapoy-kapoy igsoon sa pagpangalagad sa Dios. Kay nakaya gani niya ang tanan, kasakit. Tungod sa iyang pahigugma ka nato. Sa magdaig ta kaniya, simbaho nato siya. Ayaw pag makahilom igsoon. We are here to worship Him. We are here to bless Him. Niaritaron daigo nato siya igsoon. Ablihan nato atong espirituhanong mga mata igsoon. Aron nga makakita ta sa tanan niyang gibuhat sa atong kinabuhi. Ablihan nato atong salabutan igsoon aron makasabot gayud ta nganong naa ta diri karon. Ablihan nato atong mga kasing-kasing ug pasulo nato atong buhi a Dios. Pasulo nato ang iyang presensya. Atong pagbuthon ang paghinday sa atong Dios.
imong panalangin o Dios. Ibuhala ng tanang dungog ug himaya. Hallelujah. Atong palakpakan ang atong buhi ay Dios. Hinumdumi ninyo ang kaayo sa pulong sa Dios, paglaom kini sa inyong kasing-kasing, ug pagbati sa inyong espiritu nga adunay kusog ug paglaom. Welcome kamong tanan sa atong simbahan diin ang gugma ug pagtuo magkatambayayon. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Bisag unsang kalisod nga atong maagian, magpabilin kamo sa pagkamatinud-anon sa inyong pagtuo. Ang Ginoo anaa kaninyo, nagahatag kaninyo ug kalig-on ug pagsalig. Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya nag-atiman man kaninyo. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Ang gugma ug ang pagkamaayo sa Dios maanaa kaninyo. Praise God, may buntag sa tanan mga igsoon. Dalaygo ng atong Ginoo, nagpabilin siya nga maayo sa kanunay sa tanang panahon. Amen. Kung unsa man nimong giatubang karon unsa imong mga challenges, ayo kabalaka kay gidaog na tanan ni Kristo dito sa cross. Amen. Pwede ba tamo kanang di man siguro ni sensitive kay nga akong ipaisa-isa sa kamot. Pwede isa ang nag-edad diri og 10 to 20 years old. Isa inyong kamot 10 to 20 years old. Isa jud ayo mo kawo. Okay, salamat. 20 to 30 years old. 20 to 30. Tabla. Salamat. 30 to 40 years old. Oh, mas dagan. Kita, mas dagan ta. Salamat. Asa na ta? 40 to 50 years old. Oh, dagan gapon. Balik-balik man yung uban. Salamat. 50 to 60 years old. Okay, thank you. 60 to 70 years old. Oh, naagapon. Asan ta? 70 to 80 years old. Naagapon. Salamat sa Ginoo. 80 to 90. Wala. Pero nakoy ipakita niyo sa screen. Salamat sa Ginoo nga nakaabot na mga idara. Kung ato mo sa Goldilocks niya, gisugo mo ni Eve, pagpalit og cake para kang Adam. Nya pangay kandila. Nakasuy na magpalit og cake sa Goldilocks. Pila ka kandila ihatag? Nya mo naka mangayo ko kandila 930 ka buok. Mas daghan pa ang kandila kaysa sa cake. Ang kaning magson kaning mga age ngayon nakita. Nani siya sa Genesis 5. Si Adam niabot og 930, pababag na atong kanana pasunod. Chronological ni siya. Si Seth, anak ni Adam, 912. Si Enosh, anak ni Seth, 905. Tagasa ni mga idara. Nabay mga 30 years old nga nibati na nga tiguwang karon. 30 years old pa mo? Or 40 ba tiguwang naman ko? Kapoy na kayo. Naa? 905, taas kayo. Si Kenan, anak ni Enosh, 910. Si Mahalel, 895. Si Jared, 962. Si Enoch, apil man na siya rin, taas yung kinabuhi. 365, wala na siya namatay. Kuha siya, caught up. Huwag tang lagalit. Ang anak ni Enoch, usa sa team sa itong small group, si Metosela. Ang katong mga members sa Metosela, na ibang muasa man nagikuha ni Brother Ray Magallanes kaning pangana, naan diri sa Genesis 5. Siya ang oldest person sa recorded throughout history. 969. Ang yang anak ni Metosela kay si Lamech, 777. Ug ang anak ni Lamech, si Noah, 500
years old. Napay gusto diri mabot og 500 years old? Amen? Pero maigsoon, so tanan natin mo daan niya, ang gitagan ni limit sa Ginoo. Ang anak ni Noah kay si Shem, Ham, ug si Japet. Tugutin ninyo nga pinalain ron nga style aturong batbato ng pulong sa Ginoo. Mag-pray sa ta. Ginoo, salamat sa time nga imong gihatag. Salamat aning precious nga moment. Ginoo nga nagapundok kami. Magsaw sa imong mga pulong, magkat-on. Ginoo, salamat sa mga alawiton nga imong gidawat. Salamat Holy Spirit nga nag-uban ka sa mga pagsimba. Ginoo, among gipangayo imong dihog, imong anointing, nga ikaw mismo makigstorya ka namo karon. Ginoo nga na kami makuha, mutukmod ka namo Ginoo sa pangalagad, sa mas lawom, sa mas lapad, o sa mas taas nga paagi. In Jesus' name, amen. Sa Genesis 6 verse 1, i-block sa nato pala. Ako mo yung mong encourage pag damog Bible kay gikan pag last Sunday, kung wala mo nakahibaw, taga 9:15 kay magsugod na. Ang atong gi-announce 9:30. Pero taga 9:15 magsugod og prayer. Nagpray mi ang nagsayo nagpray para ninyo nga nagpadulong diri. Kay pareharam tatanan kay baw mi unsay challenges sa Domingo sa buntag. Ang kaaway dili malipay nga mosimba ta, dili malipay nga maminaw ta siyang pulong, dili malipay siya nga magkahiusa ang pamilya pagsimba, pagpaminaw siyang pulong, dili malipay nga ang mga bata matudloan dito mahitungod sa pulong sa Ginoo. Importante ang prayer, amen. Sa prayer meeting, before mag-start ang prayer meeting, nag-prayer pod. Ato nang gipangusgan karong panahon na. Kay importante ang prayer, kay ang buhat sa kaaway diri sa kalibutan, perti pud kayo kakusog. Kung kita mga Christians kuan lang ta, relax lang, chill, dili magsilbi igsoon, mabunlot kita. Og kung dili man gani kita atong kaigsunan, og dili ta gusto nga naiusa nato nga mo parking, maluya tungod sa mga pagsulay mo na nga gisige ta mo pray, gisige mo na mo pray, mga prayer warriors nagsige pray para ninyo. Importante ang prayer, amen. Og nagdamo Bible. Electronic pedera, i-open niyo yung electronic Bible kay tataod pa ta mo basa og verse kanang sahiron nga Domingo ato ning batbaton. Sa verse 1 sa Genesis 6, pwede natin ipakita. Ang kataas sa mga lifespan, katotong nakita, tag 900 years old ganina, nag-cause to og massive increase sa population sa earth. Daghan man ganing ma-produce sa usa ka 60 years old, mo-produce man ganing 12 ka anak, na po 8. Samot na ning maabot og 900 years old. Verse 2. The sons of God, ang kaning nagtanaw mo sa Bible? Tanaw yung Bible. The sons of God identified elsewhere as angels. Ang kaning inyo nakita sa screen kay ang pagpasabot. Asa man tani makita nga kaning sons of God nag-refer ni sa angels. So ato ni makita po sa Job. Now there was a day sa verse 6 when the sons of God came to present themselves before the Lord and Satan also came among them. The sons of God identified as angels, so nakakita antuk wives of the human race. Ug tungod kay ang kaning sons of God, fallen angels, nakita sila sa mga human beings. This produced an unnatural, dili natural, unnatural union which violated the God-ordained order of human marriage and procreation. Atong pangsuportaan ng mga verses. Genesis 2:24. Unsam day gisugo sa Ginoo. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Katong paglasan din imbis widow o do you promise to katong dedication na kanang kog aido murag kuan na to sign na to kung naay gusto magpakasal. Ingnan yung pastor kay mangitatag atong sugdan og process ang lisensya.
Ay, magkabala ka kay karang kuan. Nay sakto nga process ana. Verse 2, the New Testament identifies sa klaron tatag balik atrasan ta tabi. Kung naamoy plano, ipahibaw ninyo sa inyong sa mga youth ha, sa small group leaders. Small group leaders mo pahibaw para masuportaan. Ang kaning nga church kay license na siya, registered ta, i-update na, wala naman si pastor ra, gipulihan na dito ang mga board of trustees or basta 5 may kabuok na dito. O kung authorized ta nga mulukat og license o authorized ta nga mukasal. So mga batanon apil na yung nahuna kung namoy plano manguyab na-attract yung ka ng tawhana. Ibutang sa mga nahuna nga dili lang na lingaw-lingaw kung dili mo nang makita nga moabot yun mo sa atubangan sa altar sa Ginoo mo commit. Amen? Ayaw ninyo kuan sayangi ang panahon. Verse 2, the New Testament identifies it as involving fallen angels. Sons of God nag-refer sa fallen angels. So ang kato ni mga bata-bata ni Lucifer. Klaro Maigson? Fallen angels who indwelt, nag-inhabit o nag-possess sa men. Maong naka-reproduce sila, nakita sila sa mga human beings, mga women, attract sila, nipossess sila sa mga lawas, sa mga human beings po, ang kaning mga fallen angels, mao na naka-reproduce sila. Yang kaning mga angels, dili sila maka-reproduce, wala sila physical nga body. Klaro? Nagingon dira sa 2 Peter 2:4-5. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness held for judgment, and did not spare the ancient world, but protected Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. Verse 3 sa Genesis 6. 120 years gikan sa pagsulti sa Ginoo dito ni Noah. Una mahitabo ang flood. 1 Peter 3:20. Who once were disobedient when the patience of God kept waiting in the days of Noah, during the construction of the ark, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. Pila gani katuig ang gihatag nga alawan sa Ginoo before maabot ang flood baha? Pila? 120. Man was given opportunity to respond to the warning. Mag-isip na ko yung pangutana sa inyo, taas ang 120 years nga chance? Taas kayo? O padayon ta. Verse 4, nagisgot diri, nakadungog na sa gumawa nga word, Nephilim. Ang kaning Nephilim, kay giant demigods. Ang kaning demigods, nakadungog na mo kanta ni I've been staring at the edge of the water, but I come back to the water, away, away. Moana. Kinsay partner ni Moana? Dili si Hey katong manok. Si Maui. Si Maui kay demigod. Ang meaning sa demigod, dili ni film si Maui demigod. A being with partial or lesser divine status, such as a minor deity or God, the offspring of a God, gamay nga G. So, dili tinuod nga Ginoo. Kaya nga ta, fake, dili, kuan lang, just. Pero nga nung, consider man nga demigods, kaning ni Nephilim. Next slide. The unnatural offspring of the daughters of men, mortal women. Combination sa sons of God, mga fallen angels, mga bata-bata ni Lucifer, may mga minions, yung mga batos-batos. Tungod kay nakig-union, unnatural, dili natural. Adto sa mga daughters of men, kaliwat
sa katong atong gipanghisgutan ganina mga tao. Ang katong mga tawhana, daghan kay sila anak. Kung inyong basahon sa Genesis chapter 5, na ay, and they had sons and daughters. Daghan. Mao nang ni-multiply pag-ayo. So ang ni-film kay product ni siya sa sons of God, fallen angels, o sa daughters of men. Ang kaning ni-film, next slide, they were particularly violent. Dili na sila mga butan. Ayaw mo kung entertainment purposes lang na may salida nga Noah. Nakadung naman na Noah nga salida. Dili na siya biblical. Pero kung tanaw mo lingaw-lingaw lang, pero akong tambag niyo, ayaw na lang magtanaw kay ma-dilute, ma-pollute ang iyong mind, iyong panabot sa Biblia. Ang kaning mga Nephilim, dili na sila buutan, dili ni mo amigo, particularly violent. The name is from the root to fall on other people, overpowering them. So ang kaning Nephilim, ang ilang violent man ni sila, na sila kontra, ilang datugan, to fall, mao ni ang meaning sa ilang pangan, datugan, to fall over. James 1:13-15. No one is to say, verse 5. This is one of the strongest and clearest statements about man's sinful nature. So nakita na to rin sa Genesis 5 ug 6. Nga kung naay gi-establish si God, nga i-violate sa tao, dili jud malipay ang Ginoo. Amen? Mao na nga, marag namiligro ang atong nasod kung magpasaan ni nga bill, divorce bill, nga mo contradict sa pulong sa Ginoo, mamiligro jud ta sa silot or sa consequence as a nation. Mao na nga, as mga Christians, kinahanglan ta nga mahimong prayerful ug mahimong sensitive kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo, mao atong tumanon. Amen? Dili ang hunahuna ang gimugna sa tao base sa ilang studies. Importante kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. James 1:13-15. No one is to say, when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil. And he himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Sa Cebuano. Then when lust has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it has run its course, brings forth death. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og daotan, ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Klaro mga igsoon? Kung naay tentasyon dili na gikan sa Ginoo, gikan na sa kaaway, nangayog permission. Apan moabot ang tentasyon kung ang tao hayloon og danihon sa daotan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala og kahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Mao na nga gi-emphasize nato, importante kayo ang prayer, ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Gabi pag discipleship nagtudlo ta sa mga batan-on unsaon pag basa sa Biblia nga makasabot sa pagbasa sa Biblia. Unsa ganito mga batanon, ang number 1, read the text. Read the Bible text. Kauman, unsa may pasabot sa imong gibasa, unsa man imong nasabtan. Pagkahuman, katulo. Unsaon man kundi pag-apply sa akong kinabuhi. Karong adlaw or karong semana. So simple ra kayo, sayon ra kayo ang pagtuon sa pulong sa Ginoo kay natay Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit mo tabang nato og pagpasabot sa atong gibasa. Dili ta lisod-lisoron, binilan ta sa Ginoo instruction niya, di ta kasabot. Maunang di ta kasabot kay wala ta nagbasa. Amen. Maglisod tag sabot kay unsa katunom katong ato nakit-an raman sa social media. Pero kung kita jud mismo mo basa na feel man jud ako gabi nga samtang nagtudlo nya kanang interactive ba, kanang pastoryaon sila, pa-shareon sila diha-diha sa ilang gilingkuran, pabasahon sila.
naadjud sila masulti kay sayon na jud sabton ang pulong sa Ginoo. Amen. The people of Noah's day were exceedingly wicked from the inside out. Sin sorrowed God who is holy and without blemish. Ang atong Ginoo kay pirti kaputli balaan walay buling o mancha. Nasubo ang Ginoo pagkakita ninyang panahon ni Noah. O ang atong panahon dili malayo sa panahon ni Noah. Amen. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Daghan kayo ang kapilian ron sa nanay plus, minus, division, multiplication. Bisan unsa nila magtawag ka unsa man ka she, he, or dili they, it. Di ba nanay ingana? Wala na sa unang panahon. O gikasilagan na, gikasukan na sa Ginoo. Genesis 6:6. So the Lord was sorry that he made mankind on the earth, and he was grieved in his heart. Kung sa prodigal son nga parable, nakadungtang nga nidagan ang Ginoo, kani kay guol pag-ayo, nasubo pag-ayo ang Ginoo. Verse 7, God promised total destruction when His patience ran out. Ang Ginoo mismo nanaad nga, gubon ako ning papaso ning mga tawhana, tanan nga mga animals, tanan, basahon ninyo sa Genesis 6:7 sa Genesis. Busa mingon siya, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap ug mga langgam. Ang langgam sa Bisaya kay bird, mga ibon. Okay, sa Tagalog ang langgam kay mga ants, so automatic papas so pagbaha. Gawas ko nangapyot to sa arka. Kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila, grabe nga. Kung picture out ninyo, grabe kadautan ng panahon nga mismo. Si Papa God, si Yahweh, si Jehovah, nakadeclare naglagon tanan. Verse 8, mao niya nakanindot. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Apan gikahimutan sa Ginoo si Noe. Ang mga kumpanya nga inyong gitrabahuan, ang mga eskwelahan nga inyong giskwelahan, naman dyan ay di malikayan, inyong lugar nga gipuyan, na mga corruption. O example, sa itong nasod, pwerte kayo ang kadautan, left, right, dili kakakumbiyansag, lakaw-lakaw, sa nasa, samot na gabi. Ang ngayon na dyan untang silutan sa Ginoo. Pero tungkol kay na mga Kristohanon nga gikahimutan sa Ginoo, nagpugong ni. Di ba ka nagpray ang mga Christians? Ang atong nasod, hagbay raw taning laglagon. Ano sa lain, mabaw nga word sa laglagon? Silutan, ano pa lain? Papason? O, basta nga na, nakasabot na maglaglag, Egson. Dili, inyong cellphone niya. Okay, laglag i-destroy. Ang atong mga pag-ampo, dako kayo kahimuan para sa tong nasod, para sa tong trabahuan. Kay kumpirte kay bawta nga sa tong gitrabahuan, dahil dili mayong gipangbuhat. Pero tungod kay naa ka gikahimutan ka sa Ginoo, naghatag og chance nga dili pa ni mayabo, malaglag. Hebrews 11:7. By faith, pinaagi sa pagtuo, being warned by God, mao ning gikahimutan, Noah found favor in the eyes of the Lord. Ngano man ang nitubag ang Hebrews 11:7. Mao na nga makaingon ta nga ang Biblia dili sinulat sa tao nga walay lamdag sa balang espiritu. Kay ang gap sa Genesis ug sa Hebrews mudagan og mga 1,000 plus to 2,000 years. Ang gap sa atong memory, sa matag-usan nato diri, pag last week pa lang, wala na tayo mahinumduman. Gawas kung naay maglamdag, naay magsulti nato, nga nag-take notes, umaon ang nahitabo last week. Buzzer beater ang pagkadaog sa Circle of Hope.
Tanaw mo Megson sa Sports Fest, grabe atong duwa. First game, labaw ang Circle of Hope. Team nila ni Brother Elmer. Ang nigukod ang team nilang Brother Kaloy. Sakto ba to? Overcomers. Naapsa nila, gipagukod. Pero gipatilaw lang nito pagukod. Pero pag 3 seconds na lang, bula sa Circle of Hope. Ang Circle of Hope, labaw sila 1 point. Nga pag inbound sa Circle of Hope, gipasa. Na sobraan man og pasa. Na still sa Overcomers. 3, 2, 1, pag itsa, na shot man. Kadaog ang Circle of Hope. Exciting kay mga igsoon ang mga games sa atong Sports Fest. Napay 19 ka semana. O, nagsigitag workout nga mo harvest dito. Nagsigitag disciple sa atong mga batan-on diri para nag-abot nila dito. Ang ilang giadto kay dili playground, battleground, spiritual warfare. Kung unsay mga stronghold nga nasa nahuna anang mga tawhana, anang mga batan-una, mauna ang gi-pray nato para mabuntog pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kabaw ba mo nag-adto nila kay preparado na sila, nagtuon na sila daan. Kay kabaw sila nga battleground nila nga tuon makig sagubang sakto ba? Sagupa sa mga buhat sa mga nagari-hari nga mga ilang gi-claim mga spiritual forces nga nag-claim anang lugara. So mo na nga kung mag-encourage nga support kung dili mo kaadto support by prayer. Walay ma-injury kay kung nay ma-injury gamiton sa kaaway or sa man inyong gibuhat dira. Importante jud ang prayer. Amen. By faith Noah being warned by God about things not yet seen in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. Verse 8 sa Genesis 6. God makes it clear that Noah was a man who believed in God as creator. Mao na nga nahimuot ang Ginoo. Mao na nga si Noah nakakita og pabor, nakakaplag og pabor atubangan sa Ginoo kay nituo siya na si God mao ang creator, sovereign sa sigig share sa Wednesday and the only savior from sin. Verse 14 ang bakta. Atong gi-establish pag-ayo nganong kinahanglan man nga magbuhat og arka, nganong gipabahaan man sa Ginoo. So nakasabot mo nganong gipabahaan sa Ginoo katong panahon na. Amen. Gunite daw imong tapad niya. Uyuga. Kuan lang Mason, bear with me kay introduction ni siya. Nag-abot na to sa tong point. Paspas kayo. Mao na atong i-silyo ang pulong sa Ginoo. Maari na to sa arka. Ang kaning ark kay hollow chest. Chest kay kaban. A box designed to float on water. Ang materialis nga gigamit sa arka kay gopher wood or cedar or cypress trees abundant in the mountains of Armenia. Ang gigamit report sa Ginoo nga gisugo niya nga ipabuhat nga materyales sa arka kay ang abundant nga kahoy sa ilang lugar. Alam ko gamay nga i-share kung makahigayon mo ni person worship po niya. Ang sa atong left o right kay naay dagko nga speaker ang tawagan na kay sa buffer. Sa una wala na siya mat. Karon na may mat na rubber mat. Sa una, kung walay rubber mat, mudagan na siya. Murag na kinabuhi, nag-worship na to. Imong gunit, sibog pa na, naman na magsibog. Nahihigay nga, nakadecide yun, may mangita ta og rubber mat. So nato may sa Sungold, sa Lapu-Lapu, walay rubber mat. Asa pa mang laing Sungold. Ang kanang Sungold, kay tindahan na siya sa mga lingkuranan, mga carpet, mga panapton, mga trapal, tanan, mga rubber mat. Kanang rubber mat nga, kung kasoy mo island hopping, mao na nga klase sa rubber mat ang gipangita. Di ba, mag-island hopping mo, di mo ma-slide, nagsakan niya sa pambot. At tumi sa Park Mall, tapad sa Park Mall. Ano mo yung rubber mat? Nang gamitan sa pambot nga island hopping, wala. Asa man ta mangitag rubber mat kay taga-worship, ma-disturbo dyan ko nga, nag-worship na, ang subwoofer mo, naman, di ba tanin ako pa kanon? Marag ka ng iro ba? Naman na magdool.
Masuway ta, ato pa dito sa, sa Cebu. Pag-abot na mo sa Cebu, saag-saag, okay ba, asa dapit, nangutan nami, nagparking mi diri sa, example, diri sa tunga, nila kami padong dito, wala, kanya naman, progress niya, pag-abot na mo dito, lain din nga progress, kanang training center. Balik mi diri, abot mi sa may San Jose, sa Carbon, wala asa man ni ang progress nga tindahan, kay wala man sa Sungold. Nangutan nami, og nainisulti, pag abot na mo dito, nakita na mo ang progress nga tindahan, ug tapad rapod ang main nga Sungold. Kay baba mo magsun, pag sud na mo sa progress, sa kami sa taas, ang wala makita na mo diri sa Lapu-Lapu, sa Mandawi, balik ko sa siguro ani ka kaning room nato, puro rubber mat, grab kadagan. Ang akong punto sa inyo ha, ang gigamit sa Ginoo pagpabuhat ni Noah sa arka kung unsa ang abundant. Go for wood. Pag abot na mo dito, kaya ba mo pila mo gipalit o sara ka buok sa daghan, pila ka thousands nga rubber mat. Kaya gamay ra man pod ang kinahanglanon. Verse 15 and 16, the ark was not designed for beauty and speed. Ang uban nakapagawa sila og hulagway or picture. Pinagi sa describe sa Bible o pinagi sa archaeological findings kung unsa ang porma sa ark. Pero nakasiguro ta base sa mga sukod nga atong tanawon niya, ang arka wala gidisenyo para sa beauty ug speed. Kay walay kalumbaanay ang arka. Narito si Noah, dili. Importante nga magtunta sa Bible basin ang mga bata magtuo nga na si Moses dito. Nagtunga-tunga sa dagat nya si Noah. Nya na diri si Job nagbugsay-bugsay. Ingon na ka importante nga tuluan ang mga bata, amen? Kay mag-contradict ang Bible stories. Kaya ba mo nga ang mga Bible stories, gihimo na ang mga memes, katawanan sa Facebook. Nakita mo? Dili lang ang Ghost Fighter, ang mga Slam Dunk. Mga tao nga ang hunahuna, pirte ka, kung sa Tagalog pa, mataba ang pag-iisip. Nga, hasta ang mga Bible stories, gihimong mga memes. So, maginampingon ta, mga ginikanan, amen? Nga, dili na mo ay tanawon sa mga bata. Or say, si Jesus, kay grabe na lang kayo, mura na lang, og diligid maayo. These dimensions provided extraordinary stability in the raging flood waters. So, mao ni ang sukod. Next slide. Kung makabasa mo sa verse 15 o 16, naghisgot tira og cubit. C-U-B-I-T. Ang equivalent sa usa ka cubit kay 18 inches. Ang 18 inches kay usa ka ruler og tunga. So base sa gisulti sa Biblia, ang sukod sa arka kay 450 feet long, 70 feet wide, og 45 feet high. So next slide. Unsa man natani? Mao ni ang court sa Dallas Mavericks. Pero ni game 3 pa sila magduwa. Si Luka Doncic ug si Kyrie Irving. Karong Bernes ilang duwa game 1 sa Boston Celtics. Ang standard nga court sa NBA kay 91.86 feet long. Ang arka pila ganito katason atras na palihog. So pila ka korte sa NBA sa Dallas Mavericks ang length length ang gitason 5 ka court taas 75 feet wide. So medyo gamay-gamay lang sa balik ta sa picture paligmat. Gamay-gamay lang na og 45 feet high. A gigantic box of that size would be very stable in the water, impossible to capsize. Matod sa mga komentary og kabaw ko nga mga seaman nato diri makapamatod pud na nga ingani ka dako nga ship lisod kayo yabuhon, lisod kayo lunuron. It had 3 stories, 3 ka story, each 15 feet high. So maigo jud ang trunk sa elephant, ang giraffe maka inat siyang liog. Each deck was equipped with various rooms or nest para sa mga kinahanglan
di ba ang mga animals kinahanglan mag-nest ato sila mangitlog ato sila matog. Verse 15 ug 16 nagisgot diri og pitch. Ang unsa man ning pitch? A resin substance to seal the seams and cracks in the wood. Si God, pagsugod niya ni Noah nga pagbuhat og arka, iyang gikomplituhan. Kay kung gopher wood lang, sa Bisaya lang, sabotable, understandable, nganong mo take og 120 years ang pag-make og 450 feet nga long nga vessel, amen? Kay wala pa'y mga tools. Wala pa'y kanang di battery or di kurente, wala pa'y kurente. Ang kurente na imbento pag 1800s ba? Basta bag-o lang. Pag-ari ni Magellan, wala pa'y kurente. Kaya pag-abot ni ni Magellan, si Lapu-Lapu nag-charge pa siyang cellphone. Status, on the way. Andam na mo sa inyong espada. Ipusa sa mga kananan sa shrine, kaya mag-away ta. Wala pa'y kurente. Aning panahon na. Wala'y truck. Ang kaning mga kahoy, bugat ni siya. Ang kaning pitch, gikan ni siya sa natural resources, sa mga kahoy rapod, ang resin substance to seal the seams and cracks in the wood para dili musod ang tubig. The cubic space could hold, next slide, 125,000 ship. Mauta na mo giun sa man ni pag-compute. 125,000 ka ship. Migson, moderno na matong panahon karon, makompute ni siya base sa cubic size sa 450 feet o 75 feet ang halo niya nga sod. So ma-estimate nila usa ka gidakon sa ship. So ipatong-patong or ilatag dira 125,000 ka ship ang masod. Ship dili barko ha, basin ito mo gagmay nga barko, mga karnero. Pero dili puro karnero ang sod sa ark. Amen. Unsa kay posible nga animals nga sod sa ark? Tanan nga posible nga ato makita karon ang uban nga extinct na. Paminaw mo Mikeson, verse 19 to 20. The very large animals, unsay mga very large animals? Nasulti na to kanina, unsa pa lain? Nasulti na pa ng giraffe, unsa pa lain? Hippopotamus. Dragon. Unsa pa lain? Panda. T-Rex, dinosaur. Mag-sir, paminaw mo nganong nasod man sila kung 15 feet high lang per story niya, tulo ka story. The very large animals were surely represented by young, mga bata nga version nila. Amen? Base na sa tuon sa mga biblical scholars, dili ko na mugna, dili na pangita sa Google. Base na sa libro sa mga tao nga nagtuon. Pag-compute lang sa masod sa ark, butangan nimo dito puro mga dagko. Nga mga piit dito ang mga chitso, mga iring, na dito, nagkapyot na dito. 19 ug 20 gapon sa chapter 6. There was ample room, dako nga lugar. Wala sila naghuot sud sa arka. Also, for the 1 million species of insects. So matabag sa iyong pagkutan, anong naman tayo mga grasshopper ron, gusto ka na pag-survive sa flood, pulmigas, unsay mga insects, gawas ni Alice Go, unsa pa ilan? Insect, mga insekto. Ok-ok, ilaga, di man, insekto ba na ilaga? Langaw, butterfly. 1 million species sa mga insects. Nasud kay, mayo kay pagka-design, kay ang Ginoo may naghatag sa instruction ni Noah, amen? Dili si Noah or kasi kito papa ni Noah? Na ko na L. Lamek, kinsay papa ni Lamek? Methuselah, kinsay papa ni Methuselah? Wala ta kay ba? So, ano? Basta i-review niyo balik ko niya. Nasa chapter 5 sa Genesis. Gawas nga naay dako nga lugar, naay daghang pagkaon nga gi-budget nila up for 1 year. Pag human biya sa baha, di biya para sa tua. Nga dali mo subside. Kay baba mo mga igsoon nga, sukad-sukad, wala pa nag-uwan atong panahon na. So, nindot kayo nga ang pangan ni Noah nabutang sa Hebrews 11, usa sa mga heroes of faith
mga tao nga dagko kayo pagtuo sa Ginoo, nga nibuhat og butang nga sukad wala pa nakit-an sa mga tao. Nakakita na mag-Evan Almighty nga salida. Katawan na no, pero naay portion nga tinuod nga gibugal-bugalan samtang nagbuhat si Noah sa arka kaya nag-preach pod siya sa righteousness. Ang mga katong mga Nephilim pakuan-kuan na dito, pabunjing-bunjing, si pandatog og mga tao. Ang mga tao, nagpatuyang, nagpasulabi, kaon, inom, lingaw. Na ay tao dito nga gisugo sa Ginoo. Ang makita nato nga pinaka nindot nga karakter ni Noah. Ang iyang kinaiya, nga ni-obey jud siya sa Ginoo. Amen? Kung makinomdom mo, nagisguta, pila ka buwan ni Labay, nga naay blessing in obedience. Kung mo-obey lang yun ta sa gisugo sa Ginoo sa tuwa. Again, saan na ito pagkibaw, saan sa gisugo sa Ginoo sa tuwa, magbasa sa Biblia, magbasa sa Bible. Dili lang magbasa, kung dili, unsa man niyang gisultihan niya, unsa pasabot ani, unsaon ko ni pag-apply sa akong kinabuhi. Yan ang pagihaigson, plus pa jud, mag-pray pa jud ta, mutubo jud ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung ay ginagmay nga pagsulay, makasabot ta, nga kabubuton ni sa Ginoo, mahimo ra kong madaogon. Amen? Sukad-sukad, wala pa ni uwan, pirti ka ang bugal-bugal nga nadawat ni Noah. Next Sunday, kay ato ning follow-upan, may tungod sa baha mismo. Karon kay nagisgot man ta, ato mang gi-establish, kanong gipabahaan, atong gi-establish unsa ang arka. Ug karon mauro na nga atong title, introduction pa to sa tanan. Ang atong title, Engage. Unsa man ang engage? Dili magsulobog sing-sing kun dili apil. Ingna imong kagalingon apil, engage. All hands, pakita na to sa inyo mga kamot, itaas ang mga kamay. Put your hands up in the air, wave them like you don't care. All hands on deck. Ang kaninga term, all hands on deck, relating to or being in a situation in which every ingna mong tapat, every available person is needed or called to assist. Mao ni ang pasabot sa all hands on deck. Kung sa maritime pa, this expression has a naval origin. Hands is another word for sailors. Sa olden times. And deck is a part of the boat. Munong tagamay. Naunaan ninyo kanang karaan gani nga barko, kahoy, galyon. Or para masabtan na tanan, pirate ship. Kita na mo Pirates of the Caribbean. Unsa pa yung mga barko-barko nga salida? Ayun ang Titanic. One Piece. Mga ingana. Ang deck, kay part siya sa boat, di kay konsuito sa One Piece. Sinsya naman mga panhilig sa One Piece. Si Luffy ra ko na ilhan. Si Grand Line, mga yanara, random. Guma-guma, mga yanara. Ang deck, kay part na siya sa boat, nga nasa ibabaw. So, sayon ra sabton. In a storm or other emergency, the captain might yell, all hands on deck. Bagyo, kusog kayo. Musinggit ang kapitan, all hands on deck. So pasabutan na, tanan nga sailors nga nangatog dito sa ilawom, nagpahuway or nangaon, or nagduwa dito, naglingaw-lingaw, kay dili ilaha pa nga turno sa pag-duty. Kinahanglan mo adto sa ibabaw, kigikinahanglan tanang mga kamot. Amen? Nakasabot mo? Sa mo itong title, engage, appeal. Kinahanglan mo, appeal. Sa atong padayon nun, this is a command for all the sailors to come to the deck of the boat, to unsa? Para mo tanaw? Para mo saway? To help navigate the storm. Kaya kung ang tanan nga sailor, pagtawag sa captain, all hands on deck. Brother King, na ba ilain nga word ani? All hands on deck? O maura, ito lang.
Pagtawag sa captain, all hands on deck. Kung ang tanan, nigawas ito, nya dili mo tabang pag kanang hipos sa layag, di ba hiposon na ang layag? Ang sail kay hiposon, kung kusog kay hangin kay masamot sila og kanang uyog ang ilang pagbiyahe. Kung ang uban mo tan-aw ra mo na dili bitaw ni among barko, nakadungog naman na nga expression. Sakay mo multika, bahala na nigma flat kay dili bitaw nimo, sakay ra bitaw miglain sakyanan. O nagsakay mo eroplano, bahalag ma-crash ni di bitaw ako ang tagiya. Magsun all hands on deck ang church. Kay sa gawas, pirti ang kuso-kuso sa bagyo. Amen? Gitawag ta tanan karon sa pulong sa Ginoo nga mo engage, mo appeal kay kung dili ta mo gawas sa okay ra nagpahulay taron kay dili pa imong turno. Pero karong Domingo ha gitawag ta nga all hands on deck, mo gawas sa tanan og mo tabang. Amen? To help navigate the storm. Kay kung mo tan-aw ra ta, mo na ta dili bitaw ni timanigson ang church kay usara. Lain-lain man nagpangan, pero kung si Jesus ang gisimba, usara tantanan. Amen? Kung mayabo ang church, tungod kay tabangan og bash, nga kita pon butabang butag bash. Tungod lang sa mga minor nga issues. Timaning sama sa eroplano kung makrash na damay jud tantanan. Amen? Kasakay na mag eroplano, si Pastor Eric padong pa nimo sakay. Di man tatagaan og parachute. Tagaan tag life vest. Sa kanang pandagat. Tinuod. Kung mo kasakay eroplano, mag-demo dito ang mga stewardess, dili mo tagaan og parachute kanang nay mo bukad. Tagaan mo og salbabida or life jacket. Pero wala mo gito doon nga abli niya, ambak mo dito. Dili na makatabang ang life jacket. Next slide. On a boat or ship, the primary or upper deck is the horizontal structure that forms the roof. So ang tibuok nga ibabaw, mao na ang deck sa usa ka boat or ship. Ganina nagsige lang tag hisgot ni Noah. Pero naay kung sa Disney pa nga salida naay hidden Mickey or Mickey Mouse pa or nailaw nga sa kong pagtuon sa pulong sa Ginoo nakakita ko ani nga uban sa lamdag sa tabang sa Ginoo 120 years makayag o sa katawo magbuhat og dako kayo nga barko. Kita gani magbuhat og usa lang ka lamisa, pila pa ka tanaw tag YouTube, pause, stop, asa gabson, pilay sukod. Ang kaning sa next slide, sigurado jud ko nga nitabang ni sila. Amen? Base pa lang sa face value sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo. Makaingon jud ta nga stud sa 120 years na human jud ning barkuha. Tungod kay si Mrs. Noah, wala man siya panganli. Nitabang dito, siya magluto ba ka or mag-order dito sa iman nga hardware, padali mi kaning daghanon sa lansang. Maoy nitabang. Si Shem, di ko kalimutan ng Shem, anak ni Brother Jomar o Ate Aileen. Nikuyog dyan siya pag dedication ni Noah. Iya yung gisilyuhan ang paghalad ni Noah ito sa Ginoo. Ipatudan dyan dugo. Og duha mi ato para ako apat to kay first Sunday ito na ako. Si Ham, ang mga anak ni Noah kay puro minyo. Wala ko nagbuhat-buhatan ni siya sa Bible. Puro ni sila minyo. Wala gipanganlan. So ato lang gipanganlan. Mrs. Shem, Mrs. Ham, Mrs. Japet. Pagsugo siguro ni papagad nga to ni Noah, pagbuhat og arka. Sukad-sukad wa sila ka kita og patak sa uwan. Tungod kay matarong si Noah, gitabangan siya sa Ginoo. Mga bana, nakasaway na mag-convince sa iyong asawa. Magbuhatan ni nga project niya. Unsay kasagaran reaction sa iyong asawa? Wa tay budget. Maparaasa man na. Di ba, naikuan, kanang resistance. Kaya ang asawa mo, timbang man sa una-una sa bana. Kaya kita mga bana, usay, nga itong una-una kay, kuwan pa kayo, ng layo.
layo sa kung unsay kanang posibilidad or kanang makaya or realidad. Si Mrs. Noah, nasa gani adlaw, pagsuti. Unsay ganahan ninyong tawag ni Mrs. Noah? Your Honor, Your Honor. Ayo. Dad lang, dad. Naman sa mga anak, tulo kalaki. Dad, unsa man tayo magisulti na ako nga magbuhat ta og arka? Okay ra ka? Dili matugkad sa tao, hunahuna sa tao. Ang kadakuan nga project, na picture out niyo Igsoon, kadakuan nga project. Og tungod kay si Noah, gipaboran sa Ginoo. Inahinay na kasabot si Mrs. Noah og ang iyang mga anak nga buutan jud siguro ni sila si Shem, buutan jud ni si Shem, amen. Si Ham, si Japet. Basin sila ang sunod na kasabot. Pa, magunsa man ta diri sa Armenia. Unsa man ta ni pagputol ang kahoy? Naabot na sa una-una, giunsa ka nila pagputol ang kahoy? Ang pagputol siguro kay madadara. Ang sunod na tungtog karon giunsa nila paglaras. Karong panahon na lisod man gani laras ba sakto ba? Laras. Lisod man gani maglaras no? Katong panahon na walay tools. Lansang, asa man ka mangitag lansang, wala pa hardware. Dili ta katugkad sa pamagi sa Ginoo kay nga na siya kagamhanan. Dili ta ka picture out kung unsa jud to nga klase nga lansang. Kahoy ba to nga kanang ipahuot tina Japanese nga style. Di ba na term man na job kanang ipahuot lang kanang 00 jud ang clearance. Dili ta katugkad gyud unsa pag mix ang pitch para mahimong waterproof. Sa ato gayong panahon karon maglisod ta og waterproof sa atong mga atop. Amen. Pag-uwan last week din nito sa inyong atop. Di ba uban na gawa sa itong kaldero, planggana, bisan unsa nga pwede isawd. Sa atong panahon, naglisod ta waterproof. Sa kani nga panahon, ang nagbuhat kay 500 years old, guwang-guwang na dyan si Noah. Walay tutorial sa YouTube, walay libro, How to Make Ark for Dummies. Unsa am ni pagbuhat. First timer, magbuhat og ark. Sukad-sukad, wata kita, unsa ni pagbalance. Kanang buoyancy na principle sa buoyancy nga mulutaw. Wala sila tanan, blanco kayo tanan. Pero tungod kay naa sila pagtuo. Specifically atong main character si Noah naay pagtuo sa Ginoo. Nakakita siya og pabor diha sa mga mata sa Ginoo. Amen. Mo na kung pagdasig na tanan. Kung naluya man karon, ibalik pagbutang ang imong faith in obedience ngadto ni Jesus. Kay dili jud ka masipyat. You can never go wrong kung imong ibutang ang imong faith ngadto ni Jesus. Amen. Bugal-bugalan man ka nganong nagbuhat man ka ana nga wala pa man nag-uwan sukad. Walay baha. Makita lang nila bisan unsa ka taas 120 years. Makita po nato ang faith, patience ni Noah. Ang iyang grabe nga pagsalig sa sovereign, labong makagagahom nga Ginoo. Nga sukad-sukad, walay uwan, taas kayong panahon 120 years. Diri sa ato pag isa nito sa gamot ganina ang pinaka taas og edad kay 76, 75. Kung 120 years, taas ba jud? 35 years? So maghatag unta ni kadasig nato karon mga igsoon. Ya kani mga tawhana nagtinabangay. Again, atong title kay Engage All Hands on Deck. Application. Magtinabangay tang tanan. Amen? Itawag ta sa pulong sa Ginoo karon. Gigamit ang inyong pastor pagpaabot ani nga pulong sa matag kasing-kasing, matag hunahuna, matag dunggan nga naa diri, matag mata nga nagtanaw sa online. Kapanahon na ron nga mo engage ta. Kung naay term sa kanang
Air Force or sa kanang train, engage ka na mo, i-clip. Mao na, karong panahon na. Naman po opposite ani, disengage mo, buhi. Karong panahon na, di ron panahon sa pagbuhi. Amen? Amen? Kaya kung mubuhi ta karong panahon na, naka-good news sa inyo, dili malunod ang arka, ang barko nga itong gisakyan. Pero dili ka makasaksi first hand sa pagkagamahanan sa Ginoo kung dili ka magawa sa deck, nara ka dito sa ilawom. Bahala na sila dito maghipos sa layag, bahala na si Zorro ba na? Bahala na siya maniobra sa wheel sa barko. Dili ta makasaksi first hand sa milagro sa Ginoo. Kung dili ta mo engage sa discipleship, dili ta mo engage sa sports evangelism, kung dili ta mo engage sa prayer meeting, sa IPM, dili ta makasaksi sa pagkagamahanan sa Ginoo. Makadungog makata, pero dili ta first hand ba makakita lang naayo pag-pray. Gitubag ang pag-ampo, nadawat sa iyang gi-applyan. Maigsoon na ay deep kayo nga joy, nga bation sa mga tao, nga first hand nga makasaksi sa milagro sa Ginoo. Amen? Sa answered prayers. Kung unsa ang assigned ministry, bakit ano kog makamot sa mga tao nga naay ministry, buluhaton nga inyong gihandol? Ang dili mo angkon silang ministry. Okay, salamat. Be it naka sa worship team, Tiglimpyo, Jam Kids, sa outreach, Tig follow up, all hands on deck. Dili pa sabot igsoon nga kung wa kay ministry, dili ka mo tabang mo engage. Ang imong presensya kay dako kayo ng tabang. Bisan wala pa kay ministry karon, padayon lang pabilin. Kay maabot yun ang panahon nga, oy, gikinahanglan namo kay daghan na kayong mga tao nga niduol sa Ginoo, kinahanglan namo mo expand sa mong small group. Kung naa ka, na isgutan na mo gahapon, matod ni Pastor Peter Tanchi sa Christ Commission Fellowship, nga ang qualification para sa usa ka mo handle of ministry kay FAT, F-A-T. Daghang tang fat diri. Dili lang ako. Ang meaning sa fat, unsa ganito? Faithful ang F. Ang A, available. Ang T, tambok. Teachable. All hands on deck. Pero importante nga, nag-abot na to dito sa battleground, sa deck, sa barko, kusog kayong bagyo. Kinanglan, fat tang tanan. Faithful, available, o teachable. Mo ang kapitan, hipusa to ang layag. Kay kung dili mo matagilid yun ang barko. Mana ka dili mo ko available, faithful ko nimo kap. Badi-badi ta. Pero di ko available kay magmanicure sa ko ari sa ilawom. Unsay may tabo sa barko? Malunod sa ilaha, pero sa ato dili ta malunod. Amen. Kasi Jesus man atong captain. Unsay may tabo? Wala si kapitan, all hands on deck. Tabangi og gunit ang manubila ba tawagan ng sa barko? Brother King, anong tawag ng steering wheel? Steering wheel? Steering wheel. Mana ang captain, all hands on deck. Tabangin ninyo og gunit ang steering wheel kay kusog kayo ang bawd, mada dito si kasi pinakakusgan diri. Madasa bikoy kay bukat kayo yung responsibilidad. Mana all hands on deck, kinahanglan tabangan ni Dalgo ug ni Jebes para mo counterpart mo straight ang dagan sa barko. Nya mo na faithful, available, pero di teachable. Mo na ang captain, padung lagi sa right, mo na si Dalgo ug si Jebes, ari sa left. Unsay may tabo sa manubila? Maguba. Di lang ang manubila maguba, ang barko maguba, mabangga sa bato. Importante igsoon. Bisan wala na ko gibutang din sa slide. Nahinduman na ako sa discipleship gabi. Mo engage ta mo appeal, pero kinahanglan ato ning i-develop nga characteristic fat. Amen.
Nakatimaan na mo sa fat? Kailan matakin sa mga fat? Faithful, available, o teachable. Kung available ta, nya teachable, nya dili po ta matinud-anon. Kuso-kuso na, nya kita ta dito, na may lain nga barko. Naman dito si Lucifer, nindot na kayo, motorboat man niya. Kaya ba mo ang arka ka walay manubila? Ang arka walay timon. Pero ang arka na ay bintana, nakaslant, dili para sa itong bintana nga 90 degrees ba na? Ang bintana sa arka kay nakatagilid base sa pagtuon. Kaya para pag-uwan, makasahod sila og tubig. Pero grabe ka, gamhanan ka, wise ang Ginoo nga nag-design. Gisugo niya si Noah. Available niya, teachable, pero dili faithful. Pag panahon na, all hands on deck. Mga Kristohanon, magtinabangay ta. Dili faithful. Abandon ship. Ambak. Nya dagat, nya ang gisulob kay parachute. Pero ting lumusa kay tabunan ka sa kanang panapton. Magsoon, kusok-kusohon man ko naboy karon. Never abandon ship. Amen? Asa ta faithful sa church, sa inyong pastor? Faithful ta ngadto ni Jesus. Asa ta available sa inyong pastor, sa church, sa small group leader? Adto ni Jesus ta faithful. Available ta para kang Jesus. Amen? Kung wala kay time, make time. I-priority si Jesus. Amen? Asa man ta magpatudlo? Gigamit ang mga tao, pero mao ni atong main nga authority, ang Bible. Kung unsay gisulti sa Bible, sakit man, atong dawaton. Amen? Never abandon ship kay nga atong kapitan, si Jesus. Kadung mo ng kanta, Jesus take the wheel. Pero bisan ang context sa Jesus take the wheel, ni kinsa nagkanta na? Carrie Underwood. Bisan ang context na kay automobile, kanang auto. Pero kung isulti ninyo karon, ang nag-drive sa imong kinabuhi, si Jesus. Pagdawat na to ni Jesus, ayaw pagpuli-puli dito, Lord, ganahan mo ko mo drive rong adlaw. Madto sa ko muliko sa kobe, pabugnaw. Ayaw jud igsoon iluga ang manubila. Nya kasuway na mo mag-drive, nya mag-away mo sa imong asawa. Kisay na sakyanan dire? Mga lalaki, Father's Day naman. Or nakasuway mo drive motor, nya mag-away mo sa iyong asawa, nya imong asawa mo aksyon ugunin sa manubila. Wala na nitabo dire sa salida na. Ali, muli lagi ta, dili mo adto lagi ta. Don't attempt nga ikaw mo drive sa imong kinabuhi. Gisurrender, human na. Gisurrender na nato itong kinabuhi ni Jesus. Si Jesus na ang padrive sa imong kinabuhi. Amen? Engage. Once again, ingna, engage. Appeal. All hands on deck. Kung wala pa kay ministry, again, akong balikon, engage, pinaagi sa imong attendance, pabilin lang kay maabot ang Domingo, ang adlaw, nga all hands on deck, na adyoy mo sangpit sa imo ha, tabangi mi ani nga ministry. Amen? Ayaw ka discourage. Sometimes nagpaabot ka, daiga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo, nga giluwas ka niya, gibless ka niya. Ug ako mong gihangyo sa pagpanindog, na-bless ba mo maigsoon sa pulong sa Ginoo karon? Amen? Salamat sa Ginoo sa iyang pulong nga iyang gihatag, iyang gibubo kanato karong Domingo ha. Og next Sunday ako mo gi-encourage nga mo sayo-sayo ta. Pakatan mo sa atong intercessory prayer meeting before mag-start ang service. Og natay continuation sa kaning mahitungod ni Noah. Ug sa flood atong hangyang worship team, mga church leaders. All hands on deck. Tanan, church leaders, kutob sa naadiri karon. Gikinahanglan nga moadita sa tubangan. Ang atong pagabuhaton karon kay
sacred ni siya. Balaan at ubangan sa Ginoo. Atong i-settle down, atong unahuna, atong i-focus nato ni Jesus. Og dira sa imong gibarugan karon. Examine imong kagalingon versus sa pulong sa Ginoo. Kitang tanan natay nabuhat nga dili maayo, dili nindot or dili maayo nga mo partake ta sa mga elements nga kabaw ta mismo nga natay problema sulod sa tong kasing-kasing. Gi-encourage tamo mga igsoon nga pangay pasaylo sa Ginoo. Ayo palabya nga di sa ko mo partake ron kay dili ko angayan. Sa imong nahimutangan pangayo pasaylo sa Ginoo kay himuon kanyang angayan. Yan ikahuman sa atong service pagitag paagi nga kung unsa man ang imong gi-feel ikaw ra man mismo sa imong kagalingon. Babag yun sa akong pagpangalagad. Gusto ko mo all hands on deck, mo engage, mo appeal, pero babag ni sa akong pagpangalagad. Pangayog pasaylo. I-settle down. Ikauban tang tanan sa usa ka ship, usa ka captain si Jesus. Wala ta kakita sa Biblia nga nagunay og away, ang 8 ka tawo na lang nga nahibilin sa arka, nahibilin sa kalibutan. Nagtinabangay sila. All hands on deck, ni-appeal, ni-participate. Ginoo, nag-ingon ka sa mga pulong that if we confess our sins, you are faithful and just. Matarong. Ginoo, nakita nimo Ginoo ang tanan namong sulod sa mong kasing-kasing, sa mong nahuna, ang tanan nga nahitabo sa mong kinabuhi. Ginoo, ikaw among Lord, ikaw among Master, ikaw among Captain, Jesus. Ni fully submit kami sa mong authority. Og dili na mo gusto Ginoo nga mo partake ani nga elements nga naay indifference among kasing-kasing. Ginoo, nangayo kami sa spirit Ginoo sa reconciliation, spirit of forgiveness. Lord, nga kung unsa man ang gitira sa kaaway karon sa matag usa kanamo, dili magmandaogon. Kay among gideklarar nga gamhanan ang ngalan ni Jesus. Ang ngalan nga among gisimba karon taknaa. Ang ngalan nga nganong niya kaming tanan diri karon. Pagkagamhanan sa maong ngalan. Ginoo, dili na mo gusto nga tagag inch ang kaaway. Dili na mo gusto tagaag lugar ang kaaway. Kay mo na kining gisilyuhan sa imong balang espiritu, sa imong hamili nga dugo didto sa cross. Ginoo, among gibadlong, among girebuke, among gipapahawa ang espiritu nga nag-cause Ginoo mga problema karon, mga sakit-sakit, in the mighty name of Jesus, mga conflicts, among girebuke in the mighty name of Jesus. Ginoo, among gi-invite Ginoo imong presence Ginoo nga maoy musamin Ginoo sa matag usa kanamo nga makaamgo kaming tanan. Nga ikaw ra ang perpekto Ginoo, kaming tanan mga sayop. Busa Ginoo, nangayo kami pasaylo kanimo karon kabuntagon. Imo kaming takos nga mo partake sa pan, sa juice nga gisud sa cup. Salamat Ginoo nga mo refresh kani sa kadasig. Mo refresh kini Ginoo sa among mission, sa among vision, sa among calling, sa among tagsa-tagsa ka ministry, sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat Jesus sa among gibuhat dito sa cross, sa kaluwasan gikan sa sala nga panulundon. Ug malipayon kami Ginoo nga mokuha sa among bahin. Tungod kay imuha kaming tanang anak, ikaw lamang nga mga amahan. Salamat sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga naa sa cross. Ihatag ang iyang kinabuhi alang kanamo. In Jesus' name, amen. Mag-awit ang praise and worship o atong i-distribute ang mga elements.
Nagingon na sa 1 Corinto 11:23 ito sa 26. Kaya nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Jesus sa gabi nga siya gibudian, mikuha sa pan. Atong isang pan. Unya, nagpasalamat siya sa Diyos o gipikas-pikas niya ang pan ug mingon. Mao kini nga akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako at nundunganan sa pagkaon ng pan. Human sa panihapon, ikuha niya ang kupa ug mingon atong isang kupa. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Atong dunganan sa pag-inom ang sulod sa kupa. Ug atong isa atong duha ka kamot ug atong daigon si Jesus. Ang Ginoo nga nagluwas kanato. Hallelujah. Daiga sa igsoon, pasalamati siya, ablihibo mga baba. Kung unsay sulod sa imong kasing-kasing, isulti, ipagawas. Tanang mga pulong sa pagdaig, tanang pulong sa pagpasalamat, ibungat, ngadto kang Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Walay laing ngalan, no other name but the name of Jesus. Jesus, among gipatagba, among gipatugbaw ang imong lordship. Ikaw ang Ginoo sa matag usa kanamo. Ikaw ang pinakalabaw. Ikaw ang captain. Ikaw ang head sa church. Ani ay mo mga katawhan, Ginoo. Abli ang mga kamot. Mo engage, mo appeal sa imong buluhaton. Anda mo tabang. Anda magigumaay sa matag usa. Ginoo, gamita ang matag usa kanamo diri karon sa imong panahon nga gitakna alang kanamo. Ginoo, lig-una, Ginoo, kaming tanan, Ginoo. Holy Spirit, we pray that you will speak to us. Dili lang sa Domingo, dili lang kung na Bible study, dili lang kung na fellowship, kung dili matag-adlaw. Jesus, ikaw maggunit sa manubila sa mong kinabuhi. Ang matag desisyon na mo, mag-agad minimo. Ikaw mong pabuton, sumala sa mong mga pulong. Salamat sa kaluwasan, salamat sa mong paghigugma ka namo. Ay itong isa ito kakamot para sa benediksyon. Ang gugma ni Ginoong Jesus magiusa sa tanan nato nga tinguha alang sa pagpalapad sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Panlakaw kamo nga malipayon ug may kalinaw. In Jesus' name, Amen. Salamat sa Ginoo. Pwede na ta makapanglingkod ug ang mga cups atong ibalik sa nag-serve niini. O pasiunang announcement na ay listahan nga atong ibutang sa luyo para sa tanan, babae or lalaki nga gusto mo appeal sa pagpatahi og uniform para mahibawan sa tailoring kung pila ka buok. God bless my son ug akong hatag ang time sa MCs. Amen.
Amen. Dalaygo na itong buhi nga Diyos, Ikso, nang arita sa itong midweek announcement every week. So, nagpadayon na ito ang midweek service every Wednesday. Magsugod kini 7:15 to 9 p.m. Huwag din mo available Ikso. Gidasig mo nga mo-attend ka sa song outreach at to ang every Thursday midweek service og same time. Amen. O padayon na to ang intercessory prayer meeting mga igsoon diri sa Praise Avenue adto sa upper room every Friday 7:30 to 9 p.m. Amen. O ato ang Sunday service Ikson. Dasi ang tanan nga mo sayo-sayita, be on time, and magsugod ni 9:30 to 11:30 a.m. O ato sa soong, after karon nga service, 3 p.m. to 5 p.m. Amen. O gato ang Saturday night fellowship every Saturday gina arita mga igsoon 7 p.m. to 9 p.m. ari diri sa Praise Avenue. Og reminders lang sa matag grupo kay naay sports uniform so naa sa male og sa female. So mo vary ang iyang price. I-update ra mo kung pila siya. And sa matag group sad katong nagbaligya, gi-encourage nga atong suportahan og wala lang usay personal nga kanang baligya mga igsoon. Support sa matag grupo kay parang katong mga estudyante maka-afford sila na sila'y matigom nga ilang mapalit sa uniform. Amen? Amen. Og also bring your own baon para way mapasmoon niya. Okay? Amen. O arita sa ato ang tithes and love offering, akong gihangyo si Sister Jinky Makayan sa pag-pray. Amen. Mamarab ta maigsoon ug atong i-stretch atong kamot dinhi sa atubangan. Atong ihalad ang atong mga love and tithes offering. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat kay sa imong presensya, Lord God. Nga among nakauban karon. Salamat sa imong pulong nga imong gipaambit sa matag usa, Lord God. Salamat Ginoong Dios nga ma-retain to Ginoong Dios sa matag usa, Lord God, ang imong pulong, Lord God. Ginoong Dios niining salapianon nga bahin na mo kining offer kanimo Ginoong Dios, Lord, nga mahimo kining humot nga insinso, Lord, diha sa imong atubangan Ginoong Dios, nga imo kining gikahimutan Ginoong Dios ang mga paghigugma, Lord God, nga among gipakita Ginoong Dios pinaagi sa among paghuli, Lord God, sa tipik Ginoong Dios sa among mga sources of income Ginoong Dios sa imong mga katawhan. Nga ikaw Ginoong Dios magapalampo pa niini Ginoong Dios, magapanalangin sa mga kumpanya nga connected imong mga katawhan, Lord God, magapanalangin sa mga pangnegosyo, mga pagtinda Ginoong Dios tanan, Lord God, nga wala gayoy mahimisik, Lord God, tanan gayud makasinati imong mga katawhan sa kaabundansya sa imong panalangin in the name of Jesus. Salamat, Lord God, nga imo nang gitagpo, Lord God, tanang mga panginahanglan sa imong mga anak, Lord God, ug ingon ana minimo kapinangga Ginoong Dios. Ug Lord, we are so blessed Ginoong Dios, Lord, nga nakabaton og amahan nga mahigugmaon ang
sa luyo, pwede mo magpalista kung kinsay magpakuan. Na ni Brother Makmak. Magpalista sa jersey. God bless.